Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos at muli tayo po'y makikinig at mag-aaral po ng kanyang salita po, no? Dito po sa ating online Bible study, dito po sa Rhema Fields po, no? Ayun po, kamusta po ang bawat isa? Ayun po, I pray po na ang bawat isa ay nasa maayos at magandang kalagayan po, no? Alam ko naman po na ang Diyos na siya natin pinaglilingkuran ay hindi po siya nagpapabaya. Amen po ba? Lalong-lalo na po sa mga anak niya na patuloy na nananampalataya po sa Kanya, no? Na nagtitiwala po sa Kanya. Na andyan palagi ang Diyos na patuloy na tumutulong sa bawat isa po sa atin, no? Kaya ayun po, magpatuloy lang po tayo sa buhay pananampalataya po natin. Ayun po, proceed na po tayo sa topic po natin. Ang topic po natin ay 17 things by Jesus Christ, or 17 bagay na mula kay Jesus or sa pamamagitan ni Jesus. Ayun po, may mga nauna na pong mga pastor na nagturo. 17 po ito, no? Nasimulan po ni Pastor Ian, ni Pastor Jevani po, at gawin po ni Pastor Ian 1. At ito po yung sa akin, yung pang number 13 po hanggang 17 po, no? 17 bagay sa pamamagitan ni Jesus or yung mula kay Jesus. Ito po, pag sinabi po sa pamamagitan or yung mula kay Jesus, ito po, kumbaga sa Kanya lang po matatagpuan. Kumbaga sa Kanya lang po, wala na pong iba. Amen po ba? Ayun po, yung number 13 po, ito po yung number 13. 17 things by Jesus Christ. Yung number 17, yung number 13 po, ito po yung salvation or yung kaligtasan. Buksan po natin yung mga Bible po natin sa unang Thessalonica 5:9 po, no? Basahin ko po sa inyo, kung nandyan na po kayo. Sabi po dito, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ayun po, tayo po ay tinawag ng Diyos ay hindi po para parusahan or pahirapan po. Tayo po ay tinawag po tayo ng Diyos para iligtas po tayo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus. Ayun po, ang kaligtasan po nating mga tao dito sa lupa at sa kabilang buhay ay naka Jesus lang po. Kaya kailangan po nating tanggapin si Jesus sa buhay po natin bilang Panginoon po natin at tagapagligtas. Ayun po, sabi po ng Gawa 4:12 na kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikakaligtas ng tao. Wala na pong ibang kaligtasan na para tayo ay maligtas kundi na kay Jesus lang po. Tayo po ay nasa silong ng langit, tayo po ay nasa lupa. Yung kaligtasan na kailangan ko ay na kay Jesus. Through Him and nothing but Him. No more, no less. Walang labis, walang kulang na ang kaligtasan na kailangan ko, na kaligtasan na kailangan mo ay sa pamamagitan lamang po ni Jesus. Na kay Jesus lang po. Sabi nga po ng Panginoong Jesus sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang maapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayun po, mismong si Jesus po ang nagpapatotoo, nagsasabi na kung gusto mong mapunta sa Ama, nasaan po ba ang Ama? Di po ba nasa langit? Ngayon po, kung gusto mong pumunta ng langit, kung gusto mong pumunta dun sa Ama, ay kailangan mong tanggapin si Jesus, kailangan mong dumaan kay Jesus. Ayun po, marami na pong mga tagapagturo, marami na pong mga simbahan na malalaki. Pero po, ang kaligtasan po ay wala po sa simbahan na malaki, kundi na kay Jesus po. Wala po sa mga magaling magturo, kasi marami po talagang magaling magturo. Pero kung hindi po si Jesus ang sinasabi nila patungkol sa kaligtasan, andun po na palyado po. Kasi ang tinuturo po ng bawat tagapagturo ng way ng kaligtasan, kundi si Jesus lang po. Tanggapin si Jesus, manampalataya kay Jesus, gawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Ayun po, no, kapag nag-Google ka, ayun po, no, how do I get to heaven? No? How do I get to heaven? Si Google po ay maglalabas po siya ng sagot niya. At ang isasagot po niya, walang iba para mapunta ka ng langit, kundi tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas. Ayan po yung 17 things
by Jesus Christ, na kay Jesus lamang po ang kaligtasan po. Sa number 13 po yung salvation. Ngayon po, dito po tayo sa number 14 na po, yung spiritual sacrifices. Ngayon, buksan po natin yung Bible natin sa 1 Peter chapter 2 verse 5, no? Ngayon, basahin ko po sa inyo, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 5, "Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdote na nakatalaga sa Diyos, magandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo." Ayun po, spiritual sacrifices, mga haing espiritual. Kung wala si Jesus sa buhay po natin, mga kapatid, o wala si Jesus sa buhay ng isang tao, napakahirap magbigay ng oras, ng panahon sa Diyos. Kasi ito po yung mga spiritual sacrifices, ito po yung, marami po yan, pero yun po yung, dito po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka makapaghaing spiritual, o hindi ka makapaglingkod sa Panginoon kung wala si Jesus sa buhay mo. Pansinin po natin yung may mga Jesus sa buhay. Pansinin po natin na yung tao na yan, na kung si Jesus ang Panginoon yan, pansinin po natin na yung walang Jesus, kung di si Jesus ang Panginoon nila, saan po busy yan? Ayun po, number 1, sabihin natin na busy sa trabaho. Amen po ba? Pero sa ating mga Kristiyano, busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag nasa iyo si Jesus, busy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Puro nag-aahing ka ng espiritual na bagay sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi na masama po ang pagtatrabaho. Wala pong masama dyan. Tama po yan. Pero ang masama po, kung na sobrang busy ka na sa trabaho, nawalan ka na ng oras sa Panginoon, yun po yung nakakatakot. Yun po yung masama. Yung mawalan ka ng oras sa Panginoon. Sa number 2, kapag wala ka sa Panginoon, maaari, busy ka sa pag-aaral. Ayun pa, wala pong masama sa pag-aaral. Amen po ba? Kasi ako rin naman po, nag-aaral rin naman po ako, no? Lahat po tayo nag-aaral. Pero, ang masama po, yung naging busy ka sa pag-aaral mo, yung nawalan ka na ng oras sa Panginoon. Amen po ba? Yung nawalan ka na ng haing spiritual sa Panginoon. Hindi ka na nakapag-devotion, wala ka ng Bible reading, wala ka ng prayer, wala ka ng overnight na prayer. Kapatid, ito po'y paalala na hindi mo kailangan, kumbaga, sabi nga ng naalala ko dati, nasaan na yung ate mo? Kamusta na yung ate mo? Ngayon, sumagot yung isang kasama natin sa church, wala na. Kinain na ng trabaho, kinain na ng pera. Ayun po, huwag nating hayaan na makain tayo ng trabaho. Yung oras natin sa Panginoon, imbis na sa Panginoon natin nilalaan yan, nakakain or naubos yung oras natin sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pagninegosyo. Wala pong masama sa mga bagay na yan. Ayun po, bigyan po natin ng priority ang Panginoon po sa buhay po natin. Maglaan po tayo ng mga haing spiritual. Yung mga haing spiritual po, kasi dyan po nalulugod ang Diyos. Kasi pagdating mo naman ng langit, di naman tatanungin ng Diyos kung ano yung narating mo. Kumbaga, saan ka nakapagtapos ng pag-aaral? O ano yung naging kurso mo, natapos mong kurso, o yung na-achieve mo sa buhay na ikaw yung naging popular o naging pinakamataas na tao dito sa mundo. Amin po ba? Kumbaga, ang hahanapin po sa atin, yung naging buhay mo dito na nakakonekta sa Diyos. Amin po ba? Kaya yun po yun, pang number 40 at yung pang number 50 po, ito po yun, sa 17 bagay, kay Jesus, number 15 po, ito po yung a good conscience. Ayun po, buksan po natin yung Bible natin sa 1 Peter 3:21. Ayun po, mabilis lang po tayo, no? Sabi po dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Sa pamamagitan sa isang malinis na budhi, iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo.
Ayun po mga kapatid, no, a good conscience, isang mabuting budhi. Ayun po sa ating mga tao kasi normal yung yung mag-isipan ng masama, yung gumawa ka ng masama. Sabi nga ni Haring David sa awit 51, kung di ako nagkakamali, likas sa mga tao ang may kasalanan na yung nagkakasala. Kasi nasa tiyan ka pa lang ng nanay, may kasalanan ka na. Ngayon po, normal po sa atin yan, no? Pero yung mula yung tinanggap mo si Jesus, no, bilang Panginoon mo, tagapagligtas, si Jesus ngayon ay naghahari sa buhay mo. Kasi yung namatay po si Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay tinubos niya ng kanyang dugo. Tayo po ay hinugasan ng kanyang dugo. Kaya, paisabi sa tayo mo, born again na tayo. Ayun po, na bilang isang born again, tayo po ay nalinis na po, no, mula ulo ang talampakan sa ating mga kasalanan. Kaya po, sa ating mga Kristiyano ngayon, normal na yung gagawa ka ng mabuti. Normal na po sa atin yan. No? Kumbaga, mas masaya tayo kapag nakagawa tayo ng mabuti sa kapwa po natin. Ando na nakakatulong tayo sa kapwa natin, nakapaglingkod tayo sa Panginoon, nagagawa natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos, doon tayo masaya. Kaya nga po na lagi po nating naririnig, masaya ang maglingkod sa Panginoon. Masarap ang maborn again. Amen po ba? Sa mga kasamaan ko po, alam ko naman po na ang saya natin, ang galak nating mga Kristiyano, nating mga Remanians ay walang iba kundi sa paglingkod. Ito na po ang buhay natin ay yung makapaglingkod tayo sa Panginoon. Ito po, no, isang mabuting budhi, no, na nagagawa natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Doon tayo masaya. Yun ang kagalakan natin, no. Happy to serve. Amen po ba? Ayun pa, number 16 po, 17 bagay na mula kay Jesus or sa pamamagitan ni Jesus, ito po yung calling to glory. Amen po ba? Ayun po sa 1 Peter 5:10, sabi po dito, bibilisan ko lang po, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ayun po, no, calling to glory, pagtawag or tinawag sa kaluwalhatian. Normal sa ating mga Remanian, sa ating mga Kristiyano ang magtiis or dumaan sa hirap. Amen po ba? Pero alam po ba ninyo na ang hirap na yan na pinagdadaanan natin ay yung pagtitiis ng mga pinagdadaanan po natin, mga kapatid, ay parte po yan ng pagkatawag po sa atin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Kasi sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa, hindi ka naman pababayaan ng Diyos yan Kasi nandyan si Lord para para tulungan tayo. Kahit nang daang iyo tumatak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw kaagapay. Di ba sabi ng Psalms 23, no? Na si Yahweh aking pastol, no? Na kahit dumaan ka doon sa pangit na daan, doon sa isang sitwasyon na hindi maganda, kapatid, tandaan mo, nandyan palagi ang Diyos. Nandyan palagi ang Panginoong Yesus para tulungan ang bawat isa po sa atin. Malinaw po yan na sinasabi ng Psalm 23 at kalat po sa Bible yan na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Kaya yung mga hirap, yung mga pagtitiis na yan, parte yan sa pagkatawag po sa atin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ayun po, sa number 17 na po tayo. Tama po ba? Sa number 13 yung salvation, sa number 15 po a good conscience, sa number 16 po yung calling to glory, at sa number sa number 17 po ito po yung utterance and knowledge, no? Ano po, ito basahin ko muna po sa unang Korinto 5 po, basahin ko po sa inyo. Sa unang Korinto chapter 1 verse 5, basahin ko po sa inyo, no? Ang sabi po dito, sapagkat sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa panalta at kaalaman. Ayun po, no, utterance and knowledge. Ito po yung panalta or yung panalta at pagpapahayag. Pagbigkas, panalta or pagpapahayag. Utterance and knowledge po, no. Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus,
tayo po ay umuunlad o rin nadadagdagan yung kaalaman natin, na nadadagdagan yung galing natin, no? Sabi nga, no, it's not by might nor by power but by the Spirit of God. Kumaga, lalong-lalo na po, actually sa maraming bagay po yan, no? Amin po ba? Pero number one po dito, isa po sa nadadagdagan ka or yung umuunlad ka sa palda at sa kaalaman, ay yung sa pamamagitan po ng pag-share po natin. Amin po ba? Sa paghayo po natin. Kasi po sa paghayo po natin, sino po ba sa atin ang mataas na may pinag-aralan? Na hindi ko naman po kilala po lahat, pero naniniwala ako na meron lang. Share ko lang po sa inyo, kumbaga i-close ko lang po dito. Yung naalala ko po, yung nag-worker po ako yung unang panahon, kasama ko po yun, si Pastora Almira, sa Laguna po kami, hindi pa po kami mga pastor po nyo, no? Nakalimutan ko na po yung isang kasama ko eh. Actually, wala na po siya. Siguro kaya nakalimutan ko kasi hindi ko na siya nakakita, wala na po siya sa paglilingkod. Pero nawa, hipuin siya ng Diyos kung nasa man siya ngayon, na bumalik siya sa paglilingkod. Ayun sa paghayo po namin, may nakatok po kaming bahay at yung pinapasok po kami, kasi kakapilit namin, gano'n naman po tayo mga nagkasulwining, di po ba? Mapilit tayo na ipayag ang salita ng Diyos. Mapilit po tayo na ipayag si Kristo. Amen po ba? Ngayon po, pinapasok po kami, umarap po kami, at yung nakaharap po namin ay isa pong attorney. Ngayon, sino po ako? Sino po yung mga kasama ko sa harapan niya? Pag sinabi pong attorney, may pinag-aralan po, mataas po yung pinag-aralan, maraming alam, at the same time, matalino. Ngayon po, may tanong po siya, sabi niya, hindi siya magpapashare. Hindi ko kayo papayagan hanggat di nyo nasasagot kong tanong ko. Ngayon, nakalimutan ko na po yung tanong niya, pero andun po na ang alam ko po, naalala ko, na yung tanong po niya ay nasagot po namin sa kapurihan po ng Diyos. At nakapagbahagi po kami sa kanya ng salita ng Diyos. Ayun po, pero alam ko po nararamdaman ko po, alam ko po sa sarili ko, na yung nasagot, hindi po niya inamin, no? Hindi po niya inamin, o hindi po niya tinanggap yung sagot namin. Pero alam ko deep inside, na natamaan namin, nasagot namin yung tanong niya, na matagal niya tinatanong kung kani-kanino pa man. Ayun po, sa Diyos po ang kapurihan. Sabi nga po ng Zechariah 4:6 na is not by might nor by power but by the Spirit of God. Hindi sa galing nyo, hindi sa talino nyo, sa kakayahan nyo, or malakas kayo para kayo magtagumpay, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. Ayun po, sa pamamagitan lamang na ibinibigay na Jesus na kaalaman at katalinuhan sa bawat isa po sa atin. Kumbaga, guided ka ng Espiritu ni Jesus, kaya hindi ka matatalo sa anumang labanan. Amen po ba? Praise the Lord po. 17 things by Jesus Christ. 17 bagay na mula kay Jesus. Yung number 13 po, yung salvation po. 14, yung spiritual sacrifices. At yung number 15 po, a good conscience. At number 16, calling to glory. At yung number 17 po, yung utterance and knowledge po. Ay po, naway napagpala po ang bawat isa, naway marami pong napulot ang bawat isa. Ay po, patuloy lang po tayong sumubaybay sa ating online Bible study dito po sa Rema Pills, no? Kasi marami pong itinuturo at ibibigay pa ang Diyos para umunlad pa tayo spiritual, no? Ay po, sige po, tayo po yung manalangin, aming Diyos, aming Ama. Patuloy na kami po yung nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat dahil sa maraming bagay na itinuturo mo sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po at patuloy na ingatan, proteksyonan ang bawat isa po na patuloy na sumusubaybay sa gawain mo, sa sumusuporta sa gawain mo. Hayaan mo na mangyari ang perpektong kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Pagbuklurin mo kami ng pag-ibig, ng pagkakaisa na nagmumula sa inyo sa kabuuan ng Rema po. Ikaw po ang magpala sa bawat isa, ipakita mo sa buhay ng bawat isa na buhay ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Sa ilang po lahat ng karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless po.